Nakauwi na ng Pilipinas ang 24 na Pilipino na pinalaya sa Russia matapos ang pakikipag-usap ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kay Russian President Vladimir Putin. Siniguro naman ng pamahalaan ang pagbibigay ng tulong at suporta sa kanila. Yan ang ulat ni Carlo Candelaria. Sir Bongbong Marcos, maraming salamat po dahil yung pagpunta niyo po sa Russia, yung po yung naging sagot ng pag-uwi po namin dito sa Pilipinas. Abot-abot ang pasasalamat ng ginang na ito sa pamahalaan at kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. matapos dumating sa NAIA Terminal 1 kaninang madaling araw. Isa siya sa 24 na mga Filipino workers na nakadetine sa Russia at ngayon nakauwi matapos hilingin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagpapalaya sa kanila sa kanilang bilateral meeting ni Russian President Vladimir Putin sa sidelines ng ASEAN-Russia Commemorative Summit sa Kazan noong June 17. Para sa mga nakauwing Pinoy, isang milagro ang makabalik sa bansa matapos ang halos 9 na buwang pagkakadetine sa Russia. Walang pagsidla ng kanilang tuwa nang malaman nila ang balitang makakalaya na sila dahil sa pagbisita ni Pangulong Marcos. Ginaumagahan talaga po, talagang nandyan na yung balita na sabi, pack all your things and you go home. Sabi ko ng mga security doon sa detention. Ba't ako wala pa dyan? Ano to pangalan? Grabe po ang saya namin. Overjoy po kami lahat. Nagsisigawan, nagiiyakan. Sa tuwa po na natugunan na po yung matagal po panalamin ng lahat na makauwi na po kami. Address? Kasama namin ang aming mga pamilya. Dumating ang unang batch ng 6 na Pinoy workers na sinalubong ni Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Lazaro bandang hating gabi. Mag-aalas 4 naman ng madaling araw nang dumating ang pangalawang batch ng 18 mga Pinoy workers na sinalubong ni Migrant Workers Secretary Hans Kakdak. Ayon kay DFA Secretary Lazaro, nakatutok sa kanila ang Philippine Embassy sa Moscow at ilang beses nang hininging palayain. Pero noong ni-request ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagpapauwi sa kanila ay agad silang pinalaya. Nagkaroon ng bilateral meeting. Hiningi ni Pangulong Marcos yan. He was very concerned. And therefore, nag-react kagad si President Putin. Ang kaibahan nito is that nung ni-request ng Pangulong Marcos, the very next day, nirelease kagad itong ating mga kababayan. Samantala, sabi ni DMW Secretary Hans Kakdak, nagtatrabaho sila sa Russia pero wala silang papeles kaya't nagkaroon sila ng immigration cases. Tinitingnan naman ang kagawaran ng anggulo ng illegal recruitment o human trafficking at nakikipag-ugnayan na anya sila sa DOJ at sa mga otoridad para malaman kung anong nangyari sa mga Pinoy workers. Yes, of course. Meron posibleng elemento ito ng illegal recruitment either from here in our country. May elemento ito ng illegal recruitment either from here in our country or sa ibang bansa, ito tawag na third country hiring. So, ito'y susuriin natin. Kukunan sila lahat ng statements, meaning kung paano sila nakarating sa Russia at kung whether or not merong illegal recruitment or human trafficking from the Philippine side na naganap. Dagdag pa ni Kakdak na ipahatid na rin sa kanila ang mga tulong mula sa pamahalaan sa pamamagitan ng OWA o Overseas Workers Welfare Administration gaya ng financial assistance, accommodation at transportasyon pabalik sa kani-kanilang mga probinsya. Ipinag-utos rin anya ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na tulungan ang mga umuwing Pinoy workers na makakuha ng trabaho o makapagnegosyo sa bansa. Meron din instruction sa amin si Pangulo na yun nga, yung kanilang pangkabuhayan, empleyo o pagnenegosyo, susuriin na maigi at mismong ang Office of the President ay nakatutok din sa kanilang mga sitwasyon para bigyan silang karapatang tulong. Carlo Luis Candelaria para sa Bayan.